So, good day everyone. I am Bea Quintos Bacani and I will discuss my topic which is workplace tips. So, dito po is malalaman natin kung ano nga po ba yung mga tips or mga dapat natin gawin lalo na sa mga ginagawa natin para po mas maging maayos at maganda po ang kalalabasan. So, kailangan sundin natin po itong mga tips para po sa ikakaganda at ikakaayos ng ating paligid or yung mga pagtatrabahuan natin. Kasi nga po, kung hindi po natin aayusin or hindi po tayo maayos at hindi po natin sundin, is pwede po itong makasira sa mga gagawin natin at lalo na sa, hindi lang po sa atin, kundi pati na rin po sa ating paligid. So, dapat lagi natin tandaan na mayroong 11 workplace tips na dapat nating sundan. So, number 1 is the switch to energy efficient compact fluorescent lamp. They are used about 25% as much as energy, can last 10 times longer, save energy, and replace labor, add occupancy sensor in room that are not occupied constantly, such as conference room, lunch room, and restroom. Diba, alam naman natin na mayroon iba't ibang brand ng compact fluorescent lamps. Yung iba is pwede itong makasira or pwede itong pangit po yung pagkakagawa ng lamps and pwede po itong sumabog kung hindi po natin ito titignan. And kailangan po is dapat lagi nating chine-check yung mga binibili nating lamps kasi yung iba po is hindi po sila pwedeng magstay ng ilang oras. Yung iba naman po is or ilang oras or ilang araw or ilang years, ganon. Pero yung iba naman po is kaya naman po at matibay po. So, dapat chine-check natin lalo na po yung mga gagamitin natin sa ating mga conference room, sa lunch room, and sa mga restroom natin. Kasi, lalo na pag mag-isa natin, is pwede po magkaroon ng sunog, so hindi po natin alam yung gagawin natin. So, kailangan po, meron po tayong mga pangpatay po doon sa room na iyon para po maging mas ligtas po yung sarili natin at hindi lang po sarili natin ay yung mga kasama natin sa bahay or sa mga opisina. So, dapat po is lagi po natin chine-check yung mga gagamitin nating mga compact fluorescent lamp, lalo na yung iba is hindi po natin alam or yung iba is hindi po siya masyadong chine-check. So, kailangan po nating i-check. Next naman po is remove excess lights. Many buildings have more lighting than needed. In some areas, half the light may be sufficient. When removing excess fluorescents tubes, remember to disconnect the bulbs that save them. So, diba, marami sa mga buildings is nakailaw lang siya pero hindi natin siya ginagamit. Hinahayaan lang nila na nakailaw. So, dapat i-check natin and tignan natin kung kailangan bang iilaw yung part na yon or hindi. Kasi po, kung hindi po kailangan is pwede naman po natin itong patayin para po makapag-save po tayo ng energy or hindi po tayo magkaroon ng maraming bill. So, kailangan po is kung hindi naman po kailangan or hindi naman po gagamitin is patayin na lang po natin para po hindi po maaksaya sa mga kuryente or sa mga i-disconnect natin sila para po ma-save po natin yung energy. So, we have number 3, we have the install separate switches for smaller areas. So, dito po, sinasabi lang po na dapat is, alam natin na i-separate po yung mga pagsasaksakan natin. Or kung hindi naman po kailangan, is hindi na po natin sila gagamitin. And then, dapat po, hindi lang po iisa yung controller ng ating bahay or yung sa mga building. Dapat po, marami po, para pag hindi po ginagamit yung ibang parte, is pwede po natin patayin. And then, yung ibang parte naman, is pwede natin i-switch. And, lalo na po sa mga business, di ba? Minsan po is hindi naman po kailangan or hindi naman po natin ginagamit yung ibang part, is pwede nating patayin para po hindi po tayo magkaroon ng maraming bill or kayo mag-aksaya ng mga energy. So, mas maganda po kung nakahiwalay para po pag hindi lang po isa yung nakaswitch, is nakaswitch lahat ng parte. So, kailangan po is meron po tayong mga small areas na or small switches or nakaseparate po yung mga saksakan ng ibang mga parte. Para po, kunyari, pag hindi na po ginagamit is pwede na po nating patayin. And then, yung iba lang po yung
yung isi-switch natin para po hindi po magkaroon ng maraming energy or maraming mga bills na about sa kuryente na babayaran natin para po makapag-save tayo ng mga energy. And number 4 naman po is keep the heating and cooling to minimum. Di ba po meron po tayong heat set which is 65 degree Fahrenheit and 18 degrees Celsius and the air conditioning at 76 degree Fahrenheit and 24 degrees Celsius. So dito po is kailangan po is alam natin na iayos lalo na po kunyari yung sa mga air conditioning natin. So kailangan po pag wala na pong tao is kung wala naman pong gagamit is patayin na lang po para hindi po masayang yung lamig na meron po dun sa kwarto natin. And then po doon naman po sa init is doon po natin nakukuha yun. Pag gusto nating palamigin is pwede natin i-switch yung mga aircon. So, lalo na po pag ginagamit natin sa gabi or sa wala or sa weekend, ganun, or sa holidays is dapat, kunyari, pag wala na pong tao is papatayin na po or papahinaan na po para po hindi po masayang yung mga energy na nilalabas niya or kaya yung mga lamig na binibigay niya sa room na yon. And lalo na po pag kunyari is taglamig na is pwede naman na natin patayin. Depende po yan sa init or lamig na mayroon po tayo or sa climate po natin. So, doon na po, nakadepende po yun kung paano natin gagamitin yung pagpapalamig natin through sa mga aircon or sa mga meron tayo dito sa ating paligid. So, we have number 5, shut computer off at night. A computer or printer can use over 100 watts of power. When replacing computer purchase, new energy efficient model that is use less energy. So, kailangan po, pag hindi naman na po natin gagamitin, pag gabi is pwede na po natin patayin ang ating mga computer or printer. Kasi nga po, gumagamit lang po siya ng 100 watts of power. And then, di ba po pag gabi naman po is natutulog naman po tayo. So, hindi na natin kailangan na naka-open po yung mga computer natin buong gabi. So, kailangan po is patayin natin para po makapag-save po siya ng energy. And when replacing computer purchase, yung efficient models that is use less energy. So, kasi nga po, pag hinahayaan lang natin yung computer natin na naka-open, di ba? Napaka-useless lang din kasi hindi naman natin ginagamit. Hinahayaan lang natin na naka-open. So, pwede itong maubos yung energy niya and then mag-shutdown na po na mag-isa. So, kailangan po is kung hindi naman po natin gagamitin, is patayin na lang po natin. And next naman po is fax copy only when really necessary. So, dito naman po is dapat po is limitahan lang po natin yung paggamit natin, lalo na po kung hindi na po kinakailangan. So, hayaan na lang po natin if kailangan po ba natin is gawin natin. Pero pag hindi naman po natin kailangan is kahit hindi na po. And keep heating vent unobstructed. So, dito naman po is, dapat po yung mga init na nilalabas niya is kailangan po is tinitignan natin is kung kailangan ba natin, is kailangan natin syempre ng malamig. Kung hindi naman po is hayaan na lang po natin. Lalo na po sa paggamit natin ng mga computer, pag mainit na po is pwede naman po natin pagpahingay na lang and then pag okay na po is pwede naman na natin ulit itong gamitin. Next, we have the number 8. Open front doors only when needed. As soon as delivery is complete, close the door to conserve energy. So, dito naman po is hindi po natin kailangan na naka-open lagi yung ating pinto. So, pwede natin siyang i-close para po yung lamig or yung lamig na meron po or yung energy na meron po dun sa loob is hindi po siya lumalabas. And lalo na po is kunyari nag-aircon tayo is kailangan po natin i-close yung door para po doon lang po lumamig. Kasi nga po pag ibubukas natin is 'di ba lumalabas agad yung energy. So hindi po natin na-absorb or hindi po nakukuhan yung lamig na gusto po nasa loob. And number 9 naman po is use rotating doors when a choice is available. Use rotating doors instead of standard height or sliding doors. They allow less heat and air conditioning to escape. So dito po is kailangan po is ang gamitin natin is yun yung mga rotating doors. Kasi nga po sa rotating doors is kaunti lang po yung lumalabas na lamig or init or yung pumapasok po, di ba po? Umiikot nga po yun. So pag nasa loob ka po is palabas po yung
yung lamig. And then pag papasok naman is init. So, para po mabawasan yung lamig at init na pumapasok or lumalabas is kailangan po natin ng rotating doors, kasi doon po is mas nagiging maginhawa yung pakiramdam at yung lamig is nag-i-stay, and then yung init is kaunti lang po yung pumapasok. So hindi po nahihirapan yung mga tao, and then mas maganda po yun na gamitin natin lalo na po ngayon, dahil nga po ang climate natin is sobra pong init. So mas maganda kung yun yung gagamitin natin, kasi nga po kung ang gagamitin natin is yung mga sliding door, ganun, is di ba pwede pong lumabas yung buong lamig na nandoon, and then papasok po yung init. Di sobrang init po doon sa loob ng, kunyari sa office nyo or sa bahay nyo, ganun, di ba? Sobrang init na po nun. So we have the last two workplace tips, which is the number 10 is turn off elevator. So, 'di ba? Alam naman natin kung hindi naman natin gagamitin yung elevator or wala naman pong may kailangan, is pwede naman po nating patayin yung elevator. Kasi nga po, nauubos lang po yung energy na mayroon tayo, and then nagkakaroon lang po ng lalo pong minimum number ng mga bills na kailangan nating bayaran. So, kailangan po, kung hindi naman po kailangan ng mga tao, or lalo na po sa mga weekends or during holidays, dahil wala naman pong gumagamit ng elevator, is patayin na lang po natin siya para po makapag-save po tayo ng energy at mas maging maganda, or kaya mas maging peaceful yung pag-andar ng elevator at makapagpahinga din, kasi nga po ginagamit na natin ito ng may mga pasok or may mga work, ganon. So ginagamit na natin yung lalo na sa mga malls. Kung hindi naman po kailangan, is kailangan natin pagpahingahin, kasi nga po pwede po yung sa mga makina niya is pwede po siyang magkaroon ng overheat, or kaya magkaroon ng mga aberya. So, kailangan is kung hindi naman po natin gagamitin, or kay mga weekends, or wala naman po masyadong tao, is pwede naman nating patayin yung mga elevator natin. And lastly, we have the replace burnout motors with energy efficient model. So, example na lang po dyan is yung mga fans po natin. Di ba po yung mga electric fans natin is i-check natin po yung nasa loob niya, yung mga makina niya, kung pwede po, kung kaya pa po ba, or umaandar pa po ba, or yung carry niya pa pong umandar at hindi po siya magkakaroon ng overheat sa loob. So, kailangan i-check po natin palagi yung mga gagamitin natin, lalo na po ngayon, dahil nga po sobrang init. So, kailangan i-check po natin yung mga gagamitin natin para po hindi po tayo magkaroon ng mga sunog, or magkaroon ng fire, ganun. So, kailangan i-check natin yung mga gagamitin natin. So, lagi po nating tatandaan yung workplace tips po na 11. Para rin po yun sa ating sarili at para rin po yun sa ibang tao. Para po maging safe po tayo at maganda po ang gagawin natin sa pang-araw-araw natin at sa mga trabaho natin, para po hindi po tayo madisgrasya or kung ano man. So, kailangan nating tandaan kung ano nga po ba yung mga 11 tips na dapat nating matutunan bago natin gawin yung mga bagay-bagay, or para po makapag-save po tayo ng energy. So, yun lamang po at maraming salamat.